Nakita nyo na po ba, napanood o nabalitaan yung nangyari sa Maharlika Highway, Anacaban, Cagayan na nag-viral video sa di umano'y hinabol ng gasoline boy, yung tumakas na nagpagasolina. Marami hong nag-react dito, maraming naawa sa gasoline boy na inakala nila. So maraming nagalit dun sa tumakas na ibinidyo pa nila na sila di umani nagpagasolina. Pero ito po pala ay isang prank lamang ng dating alkalde sa Cagayan at kanyang tauhan para magbiro lamang. At sila ay pinatawag ng LTO, Chief Marcos Lacanilaw, show cause order at pinagpaliwanag dahil ito po ay nakakaalarma. At siguro kahit PNP at talagang mag-aalala at may nangyayari na ganito bang mga krimen. So dapat alamin ng ahensyang kinauukulan. So nag-alerto naman ang ating pamahalaan. Ano ho ba ang sa inyo? Ano ho bang masasabi ninyo? Ano ho bang magandang pananaw dyan? Ano ba ang akin namang ding pananaw? Tagal na rin po tayong nasa nagtrabaho bilang news correspondent sa mga radio stations, sa mga dyaryo at sa mga TV na rin, at saka ganun din ngayon dito sa social media. At marami po nagpapasalamat tayo may social media. Ay, wala na tayong magagawa dyan ho na ihihinaing ng mga taong galit sa mga maling pamamahala, maling sistema na ibubulalas. Kaya nga ho, social media yan. May mga tanggapan ng pamahalaan ng mga makukupad kumilos o hindi nakikinig, kaya't na ipaparating sa media ng mga mamamayan. Kung minsan naman ay sa media hindi rin nila maiparating, o di kaya may pinipili yung nasa mainstream media or dikit sa mga inirereklamo o kamag-anak. So saan tatakbo ang tao? Kaya nakaganda rin itong social media sa mga taong may hinaing sa mga barangay, sa ayu-ayuda. Nakakareklamo sila sa hindi makatarong ang ginawa sa kanila na ipaparating nila kaagad sa mga senador, sa national offices, sa presidente. Kaya doon nababantayan yung mga kagaguhang ginagawa ng mga masasamang politiko o masasamang tao sa ating pamahalaan. Yung masasama lang ha, yung kabutihan din na ipopost din. So, media rin, ibig sabihin na ilalabas yung mga saloobin ng tao, maganda ho yan at huwag niyong supilin. Ngayon, siyempre, alam natin yung gagawa ng klabag, parusahan, kaya meron tayong cyber libel. Well, siyempre, nandyan na rin yung iba, nagpapatama doon sa dapat patamaan dahil hindi nila mabulgar, walang reklamong maisasampa, walang tamang didinig sa kanila, kaya yung mga tao ay naglalabas ng saloobin ng hinanakit nila. Tama ba? Kahit sa mga politika na bulok din o matuwid, talagang ginagamit din ng social media. Panggising ho. So, wag tayong masyadong balat sibuyas. Kung tinamaan ka, mayroong ang iba dyan, nagbabanatan sila Kumbaga, parehong kilala nila pero wala silang name drop, walang binabanggit ng mga pangalan. Pero nagbabanatan ho sila. Wala ho tayong magagawa mga saloobin nila ayaw nilang magharap, magtagaan. Ayaw naman nilang suntukan ng harapan ng magsagutan. Pero ingat po sa pagpo-post, mag-isip bago mag-post. At ito namang mga iba ay kung walang dinename drop at blind item, parang si Ogie Diaz, diba, may blind item tungkol sa nagtitinda raw ng katawan na 600 a night. Kalakal ng katawan, diba? So yan, may ganyan din ho mga blind item noon pa. At sa social media hindi nyo naman mapipigilan yung mga tao, kung wala sila sa mainstream media, kung gusto nila mag blind item, wala tayong magagawa. Pero kung wala silang tinitira, walang pinatatamaan, pero kung nag-name drop sila, halimbawa PNP, may sinabi silang mali, may proof sila, i-post nila. Kung meron silang
hinanaing sa masamang mayor, masamang governor, masamang mga mambabatas, o 'di ba, masamang pamahalaan na hindi kumikilos, ay di hayaan natin sila kung totoo naman. Yung mga nasa public service is a public trust. Huwag naman kayong pusong sibuyas. Lumayas na lang kayo sa mga pwesto ninyo. At kung kayo masamang ugali, mayayabang, mga hindi patas na mga masasamang politiko na salot ng lipunan, di kung kayo patamaan ng mga mamamayan, at tungkol sa mali ninyong pamamahala, magagalit pa kayo, mamatay na kayo at kayo sumpain na talaga. Dahil talagang hindi kayo nandyan para maglingkod sa pamahalaan. Yes, totoo ho yan. Hindi nyo mapipigilan ang galit ng mamamayan. Sige, subukan nyo supilin ang mga mamamayan. Mangyayari yung mangyayari sa ibang bansa, sa ating bansa. Masupilin nyo yung kalooban nila nagpupuyo sa galit sa mga katangahan ninyong mga nanunungkulan sa pamahalaan. Ha? Magpasalamat nga lamang ho tayo dahil ang ating mamamayan mahinahon pa. Ay pag merong hindi na mahinahon yan, gagawa na ho niyan ng krimen. Kaya hindi na maibulalas yung galit nila. Mga kinauukulan, dapat alam nyo na rin yan. Dahil may sama ng loob ho sila, walang mahinaingan. Hindi naman makatutulong ang ibang ahensya ng pamahalaan para tugunin yung hirap nila. Pwede ba lang ipakulong, kasuhan yung mga mayor? Hindi naman kayang kasuhan din ng pulis yan. Hindi naman kasuhan ng mga sangguniang bayan o sangguniang ng city council o ng senado, lalo na kapolitika nila, di ba? Diba? Kung malakas sa politika ang kapit, di wala, hindi lang imbestigahan, di ba? Yung kalaban lang. So, balik tayo dito sa nangyari dito sa Cagayan. Prank lang pala ito. Okay. So, yung pala ay kasamahan din nila ito. Kaya nga lang, sana kung magpa-prank tayo, sa bandang ending ng ating mga prank videos, ilagay natin na just for laughs. Ito ay lang, patawa lang, pampasaya lang, ganun lang. Pero yung hindi natin alam, fake news pala. So, yun ang problema. O, di ba? Pasukan ko uli, di ba? Pag sinabi namang corrupt ang mga politiko sa Pilipinas, totoo naman yan, 100% yan eh. Meron lang katiting. O, sinasabi rin namin na meron lang katiting. Hindi na yan fake news, totoo yan. Pag nag-name drop ka, patunayan mo kailangan or else kakasuhan ka niya. Okay? Kaya nga may ombudsman eh. Kaya nga merong kasuhan mo sa pulis ng mag-file ka ng kaso ng paninirang puri, ng oral defamation, cyber libel. Kaya ito nga sa Cagayan, yun lang hiling natin. Sana ilagayan naman nila ng mga ganong mga paliwanag sa huli or sa una pa lang na ito ay patawa lang. Ganyan, patawanin mo muna at saka sa huli, pag napanood nila na gagalit na sila, fake news, so ilagay mo, ganoon. Dahil social media ho ito. Gusto nilang magpasaya, gusto nilang mag-shock, gusto nilang pero mambluff, pero sabihin natin na mayroong mga videos na ganyan na talagang sa ending sinasabi nila, frank lang yon. Nga si Rapi Tulfo, 'di ba, may mga pinaprank din sila, Alawi, 'di ba? Mga ganun. Normal 'yun sa dito sa mundo natin na panay tensyonado, wala nang naituturong na maganda yung gobyerno sa lahat, may pinipili kasi, yun lang ang nakikinabang. Hindi na umangat ang Pilipinas natin, pabulok pakurap ng pakurap, pati anak nila pakurap, yun din ang papalit na kurap sa kanila. Pahirap ang Pilipino kahit kailangan ginigising at magising. Marami namang nasa pamahalaan tayo nakakausap, may mga law enforcer pa, galit na galit din. Wala nga lang magawa, hindi naman talaga sila pwedeng magrebelde, baka sila. Merong iba naman, di ba, mga retired, yung mga ibang nagagalit, nag-resign na rin sila, di ba, binatikos nilang pamahalaan. Totoo naman kasi. Di ba? Kaso nga may dapat silang sundin na disiplina, kaya hindi sila pwedeng basta magsalita ng gulang hanggat sila ay nagtatrabaho pa sa gobyerno, or else matatanggal sila. Kaya ang social media, mabuti na nga ho yan na-create yan talaga, dahil para mabigyang
ng pagkakataon yung mga taong may sama ng loob, lalo na sa bulok ng mga pamahalaan natin, bulok ng mga nanunungkulan, mga trapo as in basahan, at trapo na traditional politicians. Dami ho niyan. Papaputok-batok sila, nagpapayaman sila, nakikinabang lahat ng kamag-anak nilang una. Pag di nila kakulay, di tutulungan. Ganyan ho yung mga hinayupak ng mga iyan, ng mga dapat yan panalangin na lipulin ng Diyos at talagang mabura sila at mga salot sila talaga para malagyan ng mga matutuwid. At tayong Pilipino magising din naman sa mga dapat na talagang mailuklok, dapat na matuwid na mag-push-through, itulak sila, ay push-through ng i-push-through kung ayaw, i-push-through at back-upan, ganun lang. Kaysa ng mga bulok, wala namang natakbo naman daw, mga bulok din. Magnanakaw yung dati, magkasamang magnanakaw, naghiwalay parehong magnanakaw na. Kung sila lamang ang mga ngarap na maupo, sila lang ba? So, di sila naghahari because walang nag-i-intention na pumasok, walang bibihira, katiting lang. Kumbaga sa dayami, gaano lang siya, karang karayom, katiting lang. Dahil sabi nga na rin ng mga tao, wala talaga, walang matino. Dahil talaga hindi pa nagsuko, sabi ko, ng buhay sa Diyos, hindi pa para maluwalhati ang Diyos at maglingkod ng tama sa bayan. Lahat kaipokrituhan. Anyway, ang pangako naman ng Panginoon, hindi maliligtas yung mga yan. Maski patutuo silang tumutulong sa kamag-anak, sa kaaliporas nila, tunay, naaawa sila. Tunay silang tumutulong. Kahit isin naman tao na may ginagawang kabutihan, kahit yung pagsamba niya ay tunay sa Diyos, pero sila ay tunay na gumagawa ng kasalanan, hindi ho yun. Yun ang magiging hadlang sa kanyang pagpapatuloy sa kasalanan. Nakaangklay yung kasalanan sa kanya at hindi na naman malinis na rumihan na naman. Yung katangahan na aral na tanggapin mo si Kristo, forever linis ka, kadugyutan, kamalian yan. Pag nagbalik baboy ka, babala yan ng Panginoon. Hindi ka kikilalanin, nagtuloy ka hanggang kasalanan, hanggang wakas. Yan yung mga maling relihiyong paasa na katuruan, na paasa maliligtas para hindi sila lumabas ng simbahan, para mapakinabangan sila ang pera o ang samahan, masaya sila. Pero hindi tunay na aral ni Kristo ng kaligtasan. Hindi mga bulok na binaluktot, dinagdagan, binawasan ng mga taong walang espiritu talaga ng Diyos. Sabing may espiritu sila ng Diyos, bakit sila ay nagtotolerate, bakit mali ang pangaral nila, bakit sila ay hindi mabago ng Diyos? Siyempre, dahil walang Diyos, nakikiangkla lang sa Diyos, nakikiangkas lang sa Diyos. Maraming politikong ganyan. Kaya ang social media, ginagamit din yan ng mga ngaral na tama, na may tunay na relasyon sa Diyos. Pinangangaral na yung tama. Maniwala hindi sila, bahala sila. At least, nagawain tungkulin, naging babala. Baka makahikayat, baka may maniwala, baka may magtuwid, baka sundin ang tamang landas. Ang social media, malaking pakinabang din to. Kahit yung mga politiko o katulad ng ibang mga politiko tatakbo o natalo na, pwedeng sila ay nagpaparamdam na ngayon, pasayaw-sayaw, patiktok-tiktok, tapos sila ay yung ipinapakita lang yung gumagawa na sila dahil malapit na ang eleksyon. Maraming ganyan. Yung 'di ba pag eleksyon, 'di ba? Black propaganda yung iba, naninira ng kalaban nila sa politika kahit hindi totoo, o 'di ba? 'Di ba yung kay Duterte at saka yung kay PBBM, 'di ba? Dire-diretso ngayon, 'di ba? Saka yung mga pinklawan, o 'di ba? Ginagamit ang social media. Siyempre nandiyan may totoo, merong hindi. Ayun, mahirap alamin kung sino yung totoo at sino yung hindi totoo. 'Di ba? Pag eleksyon, ito sinunog nila yung aming tarpaulin ng pangampanya o ganun-ganun, 'di ba? Yung pala sila lang ang sumunog. May mga ganun black propaganda, maraming iba't iba pagdating ng eleksyon na paninira sa kapwa para manalo sila, para mailuklok, para makapagnakaw na naman, matataba na naman, magaganda na naman ang mga sweldo nila, balik na naman, payback na naman. Pero ang mga mamamayan talagang hindi patas na napaglilingkuran at talagang pinababayaan talaga. At talagang makikita mo naghahayagang mga problema ng bayan, hindi nila na nasusolusyonan. Nasa mata na nila araw-araw nakikita pero hindi na kaya. Mga walang kakayanan kasi kailangan mo muna
sipain sa mukha yan o ibalandra o ipahiya, kinakailangan mo munang kanyari mga media ibalita bago sila kikilos. Mga makukupad, walang utak, walang pusong kung paano laasikasuhin yung mga problema ng bayan. Pero sila paghawak na nila yung mga kinulimbat nila, ay nasa sugal sila, nandiyan sa mga pasyal-pasyal, nagpapayaman sila ng mga binili nila na galing sa bigay ng kontraktor nila o kontraktor na naglalagay sa kanila. Mga kasabwat nila sa kasamaan. Walang magawa dahil masama silang mga politiko, kaya nagbibigay na pipilitan dahil gusto rin kumita ng mga kontraktor. Kaya't ngayong eleksyon, tingnan nyo, nalalapit ang eleksyon. Kanya-kanyang handang mga papogi, kanya-kanyang handang pakyut, pero demonyo yung mga ugali ng iba. Okay? Mga pasakop sa demonyo, mga talagang mga tamad at mga magnanakaw at talagang mga corrupt din lang. Hindi nababago ang Pilipinas o ang mga bayan. May maraming proyekto, pero proyektong may kickback sila sa mga pondo at kontraktor, pero yung sabihin natin yung mga mamamayan naghihirap, wala silang magawa para maibsan, nabigyan ng mga trabaho o patrabaho, makapag-invite mga investors, mapagaan ang buhay ng mga negosyante, wala, basta sila kailangan ng pera, nasa gobyerno, munisipyo, city hall, kailangan kami makaupo dyan para makakakickback kami lahat yan. Yun yung mga magnanakaw, pero yung mga matuwid, hindi yan nagnanakaw. Takot yan sa Diyos kasi alam niyang iimpyerno sa oras magpatuloy sa kasalanan. Hindi katulad ng mga iba na nakaw para patulong-tulong sa simbahan, pabigay-bigay ng aircon, pabigay-bigay ng tulong sa mga lingkod. Lalo pa yung lingkod na kuno, yun ang gusto nilang pagtulong-tulungan para akala nila ay maliligtas. Hindi ganun ang aral ni Kristo. Magtuloy ka sa kasalanan habang tinanggap mo siya, patunay lang yun na hindi mo pa siya tinanggap at ikaw ay sa sarili mo pa rin nabubuhay at sa makamundong paraan ng dyablo. Ito po yung katotohanan, no? Si Tyson unang-una, hindi po siya gasoline boy, no? Pag-aari ko po yung gasolinahan, pero yung si Tyson hindi po siya gasoline boy. Hanap niyo ba yung mga masasarap na bigas na ihahain sa inyong hapagkainan? O nais nyo ring magtinda sa inyong sari-sari o rice dealer store? O mag-online rice business? Halina kayo dito sa Charan Ladja Rice Retailing na laging handang pagsilbihan at tulungan kayo. Available sa kanila ang masasarap, malalambot, de kalidad, napakagagandang uri ng mga bigas na pawang inani sa lalawigan ng Aurora. Kaya't ito'y first class at hindi durug-durug na nasa tamang presyo at husto pa sa timbang. Ang Charan Rice Retailing ay matatagpuan sa Barangay 4 sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora Province, sa Mangasar Street, corner ML Quezon Street, patungo ng Maria Aurora Public Market. Ang Charan Ladja Rice Retailing ay kompleto sa dokumento at business permit. Makabibili sa kanila ng wholesale at retail price. Sila ay namimili rin ng mga aning palay sa magandang presyo. Maaari silang tawagan sa 0991-835-8153. Sila ay bukas mula umaga hanggang alas 8 ng gabi. So ano pang hinihintay nyo? Bili na! Sa lahat ng luha, lagi kang may kasama. Sa gitna ng ulan, karamay mo ako, kaibigan. Tatahakin mong daan, di kita iiwan. Di ka na mag-iisa, kaibigan. Ating pagkakaibigan, magbabago kailanman. Penyo butang ko, isang penyo ni Wedong. Kahit na magkalayo, nandito ka sa aking puso. Sa lahat ng luha, lagi kang Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.